Welcome back aking kaibigan. Itong balita ko sa inyo kay Kai Sotto, tatlo. Yung una, di ba nakita na po ninyo yung nilabas ng NBL na top selling jersey all time at pumasok si Kai? May sasabihin po ako sa inyo about doon. At yung pangalawa, ang Kai Sotto version ng sikat na kasabihan sa mga Pinoy, ang huli pero hindi kulong. Matatawa ka talaga kaibigan sa isang Haponesa. At yung pangatlo, nakausap ko na po yung babae na number 1 fan ni Kai sa Japan. Sinabi niya po sa akin ang dahilan kung bakit wala siyang picture na kasama ang pambato natin. Simulan natin dito kaibigan. Di ba may nilabas po ang NBL na listahan ng top jersey sales nila all time? And I'm sure na karamihan na andito ay nakita na rin po yun. Pero gusto ko malaman po ninyo na noong kasalukuyan na nasa NBL pa si Kai, sa season pa lang na yon, ay pang number 4 lang po ang pambato natin sa top jersey sales. At ang nangunguna pa ay si Sochi. So paano nangyaring pumasok pa si Kai sa all time top jersey sales ng NBL? So ito po ang sagot mga kaibigan ha. Kahit wala na pong Kai Sotto sa NBL ay patuloy pa ring nabebenta o binibili ng mga fans ang jersey ni Kai. Kaya po siya pumasok sa all-time jersey sale ay dahil grabe sigurado ang dami ng benta nila. Ang nakakabilib talaga dito mga kaibigan ay kabilang na talaga nakasulat na sa history ang pangalan ni Kai Sotto sa NBL. Isipin po ninyo back-to-back fan MVP. So ito pa ang dumagdag mga kaibigan, top jersey sales of all time. Talagang nakasulat na yan mga kaibigan. Tinalo pa ni Kai Sotto ang isang Josh Giddey. Sa ranking, mga kaibigan, NBA player yan. At ang malupit pa, Australian yan at dyan mismo ang NBL. At hindi lang yan, tinalo din ni Kai Sotto basically si Aaron Baines kasi wala siya dito sa listahan mga kaibigan. NBA player din yan at Australian pa. Ngayon, punta na po tayo dito. Sa hindi nakakaalam o hindi nakapanood ng video ko noong nakaraan, meron pong Japanese fan si Kai na nahuhumaling talaga sa kanya. Hindi ko na po ipapaliwanag kasi masyadong hahaba. Pero sa hindi nakapanood, i-check nyo na lang po yung recent video ko. So ito ang follow-up news natin about dito. May nag-comment po kasi mga kaibigan sa akin before do sa video ko nga na yun, na kung talagang fan yan ni Kai, number 1 fan, bakit wala silang picture na dalawa? Magandang tanong kaya mga kaibigan, tinanong ko na mismo yung babae. Kasi friend ko po siya sa social medias, bakit nga naman wala silang picture? Palagi niya talagang pinapanood si Kai ng live, pinupuntahan, nagbabiyahe, binibili lahat ng merch. So ito mga kaibigan, nag-uusap pala kami via translator. Sabi niya sa akin about dyan ay ito. In Japan, it is considered strange to talk with him privately and take pictures privately. So parang sa culture nila mga kaibigan na problema kaya hindi po siya makapagpa-picture kay Kai base sa mga sinabi niya. At di ba palagi po siyang nanonood ng mga games ni Kai like nung nakaraan sa Shinsu. Akalaan nyo mga kaibigan sa paghahanap ko po sa kanya. Gusto ko kasi siyang makita doon sa mismong live. May nakita ako mga kaibigan na talagang matatawa po talaga kayo. Pero mga kaibigan, pakita ko muna itong babae na ito, yung number 1 fan ni Kai. Ayan po siya mga kaibigan. Kinumpirma din po niya sa akin na siya po yan. So eto na mga kaibigan ang major topic natin, ang sikat na kasabihan sa Pilipinas lalo na sa mga babaero dyan na viewer ko, huli pero hindi kulong. So eto ang nahuli cam natin, isang babae, isang Haponesa. I'm sure wala pong nakapansin nito sa live game kahit libo-libo nakatutok dito nung time na yan. Simula pa lang ng game kaibigan ay nakatayo si Kai, napalingin siya sa likod at eto mga kaibigan, napansin nyo ba yon? Sa isang sulyap mo, eto ang close up. So titingin si Kai sa likod, makikita natin dito yung reaksyon ng babae pagharap ni Kai sa likod. Nagpapakiyot siya, sabay ngites, sabay kaway. Nice one naman doon, nahuli kami si ate. Talagang huli pero hindi ko lang. Eto, kitang-kita natin dito mga kaibigan ha. Yan, nakita naman natin mga kaibigan. At least nagkaroon tayo ng good vibes sa video na ito.